So, March 27 ng 2024 ko nakuha yung bike ko sa Motostrada. When this is released, it should be March 27 as well. So, exactly 1 year. So, I think napapanahon na para gawan uli ng isang review. Ito ay magiging isang honest review coming from a first-time big bike rider. First time to ride a motorcycle actually. As in, wala talaga ako experience. So, i-discuss ko sa video na to kung ano yung mga experiences ko, yung pros and cons of having the bike, and then upgrades I've made with my bike, and then issues and how to remedy those issues. So, I hope you guys would stay till the end of the video para malaman nyo kung ano yung mga bagay na i-discuss ko. Siguro discuss muna natin yung tanong lagi ng marami or yung stigma ba na tinatawag na gawang China, 'di ba? China. Kasi pag sinabing CF Moto tapos nalaman ng tao na gawang China 'yan baka mabilis masira. It's not the case with CF Moto kasi with CF Moto in the past 2 years they have been producing good quality bikes, and then they're not stopping on improving their features on the bike, so it's a big plus. And when compared to actual other brands, especially those Japanese bikes, medyo pumapantay na sila. Now the only question is if CF Moto can actually be consistent in producing quality bikes and can provide reliability on those bikes. But so far, so good naman ako sa bike ko, especially on my 450 CLC. It has been reliable. Meron lang mga minor issues, and then I think one major issue, pero nagawa naman agad ng paraan, which is I will discuss later in the video. And then let's go with the parts and service availability. So since CF Moto is new in the market, so isipin ng iba, baka wala pang parts yan. Baka mahirapan tayo pag nasira yung bike ko, wala akong parts na mailagay, hindi ko magamit, mga ganong bagay. Diba? Pero that's not the case. Actually, marami ng third-party service providers. And then, marami din part sellers. So, kung mag-browse ka sa Facebook Marketplace, sa Shopee, sa Lazada, marami ka ng parts na makikita for your CF Motobike. Okay? Hindi lang sa CLC, yung mga SR din, yung mga MT na bikes nila, CLX, maraming ng parts yan, nandun lang lahat. So, I don't think mahirapan kang humanap ng part. After warranty, siguro ng bike mo, if gusto mong makamura talaga sa service, meron dyan mga service providers like Biker Toys na nagbe-maintenance sila. And then, meron din naman like Custom Culture din. Though hindi sila yung kasa, pero they have been providing good quality service naman sa bikes, and then maalam din sila. So, maraming specialized na mga shops na ngayon. That's the only two that I know of kasi yung mga napuntahan ko na. Basta ang pupuntahan mo lang is yung CF Moto dedicated na service provider. Your bike should be good. Now, sa pros naman of having the bike, let's talk about the bike itself first, diba? So, makikita mo yung looks pa lang ni CF Moto 450 CLC. It's definitely a head turner na kaagad sa kalsada. So, wala pa nga akong biyahe sa labas na pag tumitigil sa stoplight, hindi ako kinakausap ng katabing motor or rider, diba? Tapos magtatanong na, "Sir, ilang cc yan?" Ganyan. "Harley ba yan?" Mga ganun pa. So, tapos magugulat sila na 450cc lang. Mukha kasi siyang liter bike na Harley, ganun. So, ganun yung mga ganun yung mga experience ko when it comes to kalsada. Nakakabali ng leg yan. And then, personally on my experience is hindi siya nakakapagod i-long ride kasi because of the upright position, hindi mangangalay yung kamay mo pag nakaganon ka sa bike. So, okay siya dalhin sa kalsada. And then, syempre, obviously, yung expressway access, di ba?
if you are gonna buy a bike, better if may expressway access ka. So, since 400cc ang requirement natin dito sa Pilipinas, para makapasok ng expressway, ng NLEX, SLEX, it's a good choice. It's a good bike to be ridden sa expressway. Wala kang masasabi sa bike na to. Kasi yung bigat niya, hindi siya masyadong hinahangin when it comes to high speed sa expressway. Kahit maguhitan ka ng bus bigla sa expressway, hindi siya yung maaalanganin ka. And then also, para sa akin, despite na ako ay isang baguhan na rider, siguro noong una nahirapan ako sa traffic kasi nga mabigat yung bike. Pero in my experience, actually siya madali siyang i-maneuver sa traffic. For me lang. Hindi ko alam, or baka nasanay lang talaga ako. Hindi siya ganun kahirap iliko. Hindi katulad yung mga na sakyan ko motor when you compare it to a bike with the same category, kasi nakapag ride na ako, at least na test ride ko yung mga Benda motorcycles, yung bobber nila tsaka yung cruiser nila. Medyo ewan ko, mas mahirap siyang iliko. When compared to the CLC, it's actually better, di ba? And then when comparing it naman sa Kawasaki Eliminator, yung Eliminator parang siya, mas manipis siya. Ewan ko, naninipisan ako. Tsaka mas mataas kasi ata seat height ng Eliminator para sa cruiser, di ba? Now, when comparing it to Honda Rebel, siguro yung Honda Rebel yung closest na kamukha talaga sa kalsada. Kasi minsan, pinagkakamalan din Honda Rebel. Mas malaki visually yung tangke ng CF Moto 450 CLC. So, mapapansin mo kagad yun kung familiar ka sa mga motor. Overall, para sa akin, mas madali siyang i-maneuver when compared to other bikes na na-test ride ko. Let's go over siguro yung features niya, yung TFT display, yung anti-lock braking system, and then yung traction control. So these three features are actually the determining features na kung bakit ko nagustuhan yung CF Moto 450 CLC. I was planning dati noon na mag Honda Rebel or Eliminator, pero nakita ko na meron naka-TFT display na kasi yung CF Moto na 450 CLC. So, yun na yung nagustuhan ko. Plus yung looks pa, di ba? Right now, technologically, mas angat si CF Moto. And then, another point here with the pros is that naka-belt drive na siya. Hindi katulad ng ibang cruiser types within the 400-450 category dito sa Pilipinas, naka-chain pa yung iba. So kung naka-belt drive ka, una sa lahat, madali siyang linisin. Tubig-tubig lang, sprayan mo siya ng pressure washer, pero hindi yung sobrang lakas at saka sobrang tutok. Medyo ilayo mo kasi baka ma-damage pa rin yun. Ingat-ingat lang sa ganun. Tapos sa belt drive, sa na-experience ko, hindi siya yung kakadyot o yung parang tatalon-talon pag tinurn mo na yung throttle mo. Hindi katulad sa mga chain drive, mapapansin mo hindi swabe yung andar. But when it comes to belt drive, swabe yung andar niya. Siguro yun na yung mga evident na pros or highlights when it comes to the 450 CLC ng CF Moto. So let's talk about naman yung mga cons. Kasi syempre, kung may pros, mayroon ding cons. So una sa lahat, gas consumption. Yan kasi unang tinatanong ng mga tao din. Kamusta yan sa gas? Diba? Malakas ba yan sa gas? Nung sa review ko ng 6 months, if you're familiar dun sa video, the lowest na nakuha ko dun is 13 kilometers per liter. Heavy traffic na yun. And then the highest, siguro naglalaro around 26 to 27 kilometers per liter pag nasa highway driving.
Mixed city driving nito siguro nasa 15 to 20. Dun maglalaro yun. Kasi hindi mo maiwasan talaga yung traffic sa Pilipinas. So, 15 kilometers per liter up to 20 kilometers per liter within city driving. Medyo mataas, parang kotse na. Pero makakasingit ka naman sa traffic eh. Kaya okay na lang din kasi yung convenience mo, mas mabilis ka makakaalis sa traffic, which is a big plus. Yung gas consumption mo pa din, it still really depend on how you ride your motorcycle. So kung rev ka ng rev, syempre, obviously, tataas gas consumption mo. Yun yung hindi ko maiwasan dati kasi ang ganda ng tunog. So medyo mataas yung gas consumption ko nung una. Tungtuwa ako eh. Siyempre, ang ganda ng tunog eh. Brum-brum tayo dito. Gago! And then another thing here is yung maintenance cost. Okay, so maintenance cost nito, if you're coming from a lower displacement bike, or if you're not familiar with the maintenance cost of any vehicles, motorcycles man yan o sasakyan, medyo may kamahalan yung pag-maintain sa change oils and then service ng big bikes when compared to lower displacement bikes. Okay. Around, sabihin na natin sigurong 2.5k to 4k max yung simpleng change oil nito. Kasi 'di ba pag binili mo yung motor mo may free service pa. So that's with after the fact na wala ka ng free service, na babayaran mo na lahat. Yung mga change oil na ganyan would cost around, ayun nga, 2.5k to 4k, mga ganun. Depende sa oil na gagamitin. Another thing to point out is some people were saying na yung brakes medyo spongy, yung front brakes and then yung rear brake din. Yung front brake pag kinalabit mo, medyo spongy, and then ang feedback nung iba, tsaka ako din, napansin ko, medyo hindi nga siya ganon ka-kapit. I don't know what's happening kasi nung na-try ko yung 450NK na pinahiram sa akin ng Motostrada, konting kalabit ko lang dun sa front brake. Kakapit ka agad yung brake string. Responsive siya immediately. Or baka naka-fine tune lang yung brake nun siguro. I think the reason behind that is that single disc brake lang yung sa front, and then yung sa rear, syempre single lang din yun, and then mas maliit yung diameter nun kesa dun sa harap. But since it's a cruiser naman, you really don't need to be at high speeds eh. Kung kailangan mo mag high speeds, kaya naman, pero ingat na lang din kasi nga yun yung feedback na nare-receive natin sa iba nating kasama, medyo mahina yung brake. Ating detrimental naman na pangit talaga yung braking system. Yung brakes naman kasi nung CF Moto 450 CLC right now are J1 brakes. Okay, which is parang subsidiary ata ng Brembo. So, sila din yung gumagawa ng Brembo. So, quality din naman yung brakes na nakalagay dito. It's just that, yun nga, siguro sa bigat na din ng motor, kasi nga, 181 kilograms yung weight ng motor natin. Medyo siguro mahihirapan yung pag-brake sa harap kasi single disc lang. I think it would be better kung dual disc. Pero hindi naman kasi sports bike yung CF Moto 450 CLC. So, the brakes would be sufficient enough for casual moderate speed riding. Ngayon. And then, syempre, ingat na lang din kung kailangan mo mag high speed talaga. Focus siguro 3 to 5 seconds ahead, dapat planado mo yung galaw mo sa kalsada para maiwasan na din yung mga aberya at accident. Then yung sa brakes, pwede mo siya ipa-bleed if you feel like na hindi talaga kumakagat. Especially sa rear brakes. I think may issue noon sa ilang bikes na sobrang lambot yung brake. As in, pag ipapress mo siya, imbis na slightly lang yung press mo, nakakagat yung brake, umaabot sa mga ganito, hindi pa din kumakagat. So, I think need na ng bleeding nun. So, another con siguro na pwedeng ma-experience ng
mga baguhang rider, 'di ba? Is yung bar end mirrors. Kasi if you're sanay sa bike na standard position yung wala sa bar end yung mirrors, mahirapan kang lingunin yun. And then yung bar end mirrors din ng TLC is medyo may blind spot pa din. So yung ibang members ng CLCPH nag-upgrade na ng mga bar end mirrors, and yung iba ginawang standard yung positioning ng mirrors nila para ma-remedy yun. Alright? So yun lang, siguro kung sanay ka mang bar and mirrors, pwede naman. Kasi ako nasanay na ako. It's about adjustment lang ng tama. Siguro yung pinakalikod ko lang yung hindi ko kita talaga. Kaya mo na naman lumingon left or right kagad. Like a quick glance para makita mo yung mga nasa blind spot mo. Yun lang naman. Alright, so let's talk about yung mga upgrades sa bike. So, yung mga upgrades nung una kong binili yung motor, again, na-discuss ko na to noon sa una kong video, yung 6-month review. But I'm gonna discuss it again. Especially kasi dumami na yung mga nilagay natin sa ating bike, di ba? Alright, so una sa lahat is yung crash guard and radiator guard. Kasi yung una sa lahat yung rad guard natin para maprotektahan yung radiator ng ating motor, which is prone sa mga dumi or sa mga small na elements sa kalsada, yung mga bato-bato na yan. Delikado kasi pag napasukan. And then, pag hindi na protektahan ng maayos, papasok yung mga dumi, yung mga bato, magiging prone yung motor mo sa init. So, kailangan mo ng radiator guard. Para sa akin, yun lang. Nakatulong siya. And then, crash guard as well. Important din siya for unintended mga drops. And in case, wag naman sana may accident, lumulas ka sa kalsada, you'd be safer na may crash guard. Okay, crash guard. Or at least may slider. Kasi ayaw nung iba na may crash guard, it looks bulky daw at slider yung nilalagay nila. Okay lang din yun. At least may safety feature ka na nakalagay doon. At hindi kagad yung bar end mirror yung tatama sa'yo or yung handlebar sa motor. And worst case kasi pag tumba yung bike, yung tangke yung tumama or yung makina, di ba, masira. Malaking bagay yan. So it's a good thing na may crash guard or sliders. Yung phone holder ko, especially standard na yan nowadays with motorcycle riders, whether they're using it for navigation or for music, at nakalagay na yung phone nila dun sa handlebar mismo. So maraming mga phone holder ngayon sa market, but personally on mine, I've used a quad lock, yung quad lock pro, and then may dampener din siya para iwas sa vibrations at hindi masira yung ating phone. Pero siguro kung ako yung papipiliin at kung may alam na ako nun, siguro nag-recta chidi na lang ako. Kasi I wouldn't recommend na yung phone mo yung ilagay mo dyan, especially if you have a phone na nandun sa higher end na pricing. Alanganin ilagay yung phone dyan, nakakatakot din. Pero don't worry, Quadlock is a good brand. Yung mga, siguro may mga nakikita ko yung videos na yung phone nila nalalaglag tapos Quadlock yung gamit. Hindi yun properly nakaikot. Ganon. So ito yung ating Quadlock. So iikot yan tapos para mag-lock. Kailangan lang ma-secure yun, hindi siya malalaglag. And I've been happy with Quadlock naman. Stable siya, hindi siya yung maalog. So it's a good buy. But again, if I've known earlier yung mga accessories sa motor, shiggy pa din. Kasi yun ay standard or dedicated navigation system sa motor. So hindi mo na kailangan maglagay ng phone. So siguro yun yung next upgrade na gagawin natin in the future. Alright? Syempre yung backrest natin. So coming from a cruiser bike, makikita mo yung cruiser bike natin, may angkasan pero walang sandalan yung angkas. Baka ang concern nyo is dumulas
yung angkas nyo kahit nakakapit sa inyo. Yes, possible mangyari yon kung very abrupt talaga yung acceleration na gagawin nyo. Pero you can remedy that by just adding a backrest dun para sa OBR natin. Yung backrest na nilagay ko, I've got from Motostrada. That's the original backrest for the bike. Medyo minimalist siya tignan, kaya ako siya nagustuhan. And then yung side stand shoe, then nagpalagay ako kasi I think sa mga places na medyo malambot yung lupa, yung side stand shoe is makakatulong. Given na mabigat yung motor natin, 181 kilograms, medyo pag sinide stand mo siya sa malambot na lupa, lulubog. Pag nilagyan mo kasi ng side stand shoe, medyo tataas yung or lalaki yung surface area nung side stand mo and medyo hindi siya lulubog. So, mas maganda yung alalay sa motor. And then, of course, aux lights. When it comes to naman yung LED lights ng standard LED lights ng motor natin, maliwanag naman siya. However, it could be better if may aux light ka, di ba? Kasi bukod sa road presence mo may increase tenfold kasi dahil nakita ka sa kalsada, nakikita mo din yung dadaanan mo and would increase yung safety mo. Alright? Kasi ang dami dito sa Pilipinas, mga dadaanan mo, mga lubak, mga hindi pantay. So, yung aux light dyan, makakatulong talaga. And para ma-preserve din yung gulong mo. Alright? So, kahit mini driving light lang, maraming mini driving light, like yung sa Sendo, Gold Runway, basta madami. So, mamimili ka na lang talaga kung anong bagay. Pero for mine, what I've used is a Senlo X7. Square type siya with 4 lights each side. So, 8 ang ilaw nun. Meron siyang yellow and white light. Diba? So, sobrang ganda gamitin pag mag-ride sa gabi. Especially if you're driving at night, hindi mo maiiwasan yung madilim talaga ng mga parts, diba? It's better may aux light ka. Kahit sabihin mo maliwanag yung ilaw ng motor natin. Ano pa ba? Handlebar riser. So, sa akin, preference ko lang naman yung mas mataas na handlebar kasi mas upright yung position na nun. Tsaka mas parang lumaki tignan nung nilagay ko yung handlebar. So there's a separate video on that if you want to see it. So you can check the video, yung Moto Wolf na handlebar riser installation natin. Nandun din, may guide din nun. You can always watch that. And another thing is yung saddlebags. Okay? So saddlebags, I've got my saddlebags from TSM, so the sample maker. Sobrang ganda nila gumawa ng saddlebag. Sobrang ganda ng quality nung nakuha kong bag. Medyo pricey. I mean, sulit siya when it comes to the pricing kasi leather talaga yung gamit. Authentic leather ang gamit nila. Pero meron din naman sila mga synthetic leather. So they can ask you what you want and they can really customize it based on sa preferences. So you might want to check them out if you're in the market for some saddlebags. Alright? So yun lang. That's basically yung mga upgrades na na-add ko sa bike. Now, let's go dun sa mga issues na na-encounter ko and some solutions na din. 450cc na yung bike, so technically big bike. Mainit talaga yung sa makina pag nag-on na yung fan, right? Pero meron doon solusyon. Yung solusyon doon is yung heat guard na pinabricate ni Sir Donato, a member ng Polar Cruisers. Nilagay namin yung heat guard and substantially or meron kaming napansin na decrease dun sa init na lumalabas. Naharangan yung side na
na kung saan lumalabas yung hangin, tapos dinedeflect niya pababa yung hangin, hindi mo na siya mostly mararamdaman. Meron pa din, siguro kung yung init na nararamdaman mo from the bike is yung standard na init, kunyari 100% standard na init na nararamdaman mo when the fan is on from the right side of the bike, siguro madidecrease yun ng mga 60%. So 40% na rin mararamdaman mo. Very helpful siya, lalo na sa traffic, diba? Kasi hindi mo na talaga mararamdaman yung init. And then another thing, I think I posted this a separate video na rin as well, yung plate holder issue ko. Ako naman yung may kasalanan nun kung bakit, kasi medyo mabigat yung plate holder, medyo mabigat yung plate holder na nabili ko para dun sa LTO plate natin. So ayun, napigtas yung yung likod, siguro dahil yun nga, sobrang bigat. And then syempre pag naaalog, plastic kasi yung lagayan ng ating plate holder. So may tendency na mag-crack yun. Right? So yun, nag-crack, naputol, pumailalim yung plate ko dun sa gulong, kinain. Pero buti hindi tinamaan yung ating belt. Kasi kung tinamaan yun at naputol, dagdag gastos. Pero luckily, ayun, ang damage lang is yung plate. Alright. So wag kayong maglalagay ng heavy na plate holder. Baka kasi mabali yung sa plate holder na plastic part sa likod ng motor natin. Okay? And then the hot issue, yung ABS ECU or yung speedometer issue ko na experience. So far, this is, again, disclaimer, this is a rare issue. Once in a blue moon mangyari, siguro sa CF Moto owners na alam ko, nakilala ko within their group in the CLC 450 page, parang dalawa-tatlo ang may issue na ganito. Yung dalawa, ako at saka yung isang member dito, gawa na, solve na yung issue. Thank you Motostrada for resolving our issue timely, and we really appreciate your help on that at nagawa nyo ng paraan. But yung isang person, ewan ko, lumang post kasi yun parang months ago. Nag-try ako mag-comment pero hindi na nag-reply, so I don't know what happened already to the bike na yun. Pero hopefully, sana na-resolve. Feel ko naman na-resolve nila kasi alam naman yung Motostrada yung gagawin na. Alright. And then, last part. Alright. Yung issue na sa upuan. Kasi yung upuan is parang matigas. At least for the first versions na lumabas. Diba? Medyo matigas yung upuan kasi manipis yung parang pinaka foam na nakalagay. So if you would see yung mga upuan ng mga bagong CF Moto 450 CLC, mas makapal na siya for the rider and the pillion. So mas okay na siya ngayon. Pero if you are still having an issue with it, you can always go to an upholstery and have it refitted with more padding, diba? Para mas komportable ka. Another thing is yung tagtag in relation dun sa masakit or sa kapal ng upuan. Sinasabi ng iba na matagtag. Feel ko I somehow agree. Somehow I agree with you kasi sometimes I experience yung mga tagtag na yan. If you're riding at high speeds tapos may mga bumps na maliit sa kalsada, mararamdaman mo yung tagtag And especially yung mga rumble strips, kung slow speed ka, mararamdaman mo talaga Pero again, every issue mayroong solution, diba? So pwede mo ipa-adjust yung setting yung sa shocks or yung sa spring. Punta ka lang ng kasa na Motostrada or any kasa na alam nila kung paano i-adjust. May iniikot lang daw doon. Right now yung sa akin pina-adjust ko 2/3 daw yung pagkaka-adjust nila. Medyo okay naman na. So konting adjustment lang.
So, yun lang basically yung mga issues na na-encounter ko. Basta yung CF Moto 450 CLC para sa akin solid choice pa rin siya. Kahit na beginner rider ka man or experienced rider ka na, if you're looking for an affordable yet somehow reliable na big bike, this one is worth considering. So I just hope again CF Moto would be able to be consistent in providing quality service and siguro producing yung parts nila para maiwasan na din yung mga concerns na pag na yung bike is mahirapan yung taong kumuha ng part. If you're still here on this part of the video, thank you for watching. I really appreciate na nandito ka sa part ng video na to. And also, if you are a CF Moto 450 CLC owner, please let me know if we have the same experiences in using the bike, so that we can discuss it further. And so again, thank you for watching and see you on the next video.